Hallelujah, 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 Hallelujah. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Iikot naman natin ang ating mga mata sa ating paligid. Sabihin po natin sa ating mga katabi, God bless you. Pwede pong maging personal ng konti sa inyo. Can I be personal? Pwede po ba? Huwag kayong maingay, tayo-tayo lang, ha? Walang makakaalabas sa labas ng simbahan. May aaminin po ako sa inyo. Alam niyo po kasi minsan, yung mga bagay na natatago, hindi mo masyadong pinapansin yan eh. Pero pag nakikita ng mga tao at panlabas, binabantayan mo yan. Halimbawa, buhok. No? Ako hanggat maaari, buwanan, magpapagupit, o kaya once every 2 months. Yan. Ako po ay hanggat maaari nagtutoothbrush. Nakakahiya kasi pag ngumiti ako sa inyo, makakita kayong may tinga pa. Naglilinis ng muka para mukhang presentable naman ako. Ano? Yung damit, hanggat maaari po, maayos, planchado. Yan. I'm very aware. No? I'm very aware. Umaga, tanghali, hanggang gabi, I make it sure na maayos ang aking presentation sa tao. Pero alam po ninyo, yung mga bagay na natatago sa akin, hindi ko talaga naaasikaso. Halimbawa po, yung aking medyas. Yung aking medyas po, marami na pong mga, mancha. Marami ng mancha, maluwag ang garter, yung pinaka-garter sa side. Hindi ko nabibigyan ng pansin yon kasi nakatago naman eh.
So kahit puro mancha yan, malubag na, parang bumababa na yung medyas pa ako. Dahil hindi na masyado maikpit yung garter, okay lang, hindi naman nakikita yan eh. Alam niyo po, kamusta po yung kuko ninyo sa paa? Kamusta yung kuko nyo sa paa? Kailan kayo huling naggupit ng kuko sa paa? Ako po, hanggang ngayon, hindi po ako nagchichinelas na open toes. Kasi pag nakita niyo yung kuko ko sa paa, parang kuko ng agila. O aminin ko po sa inyo, mahaba na. Hindi ko talaga maasikaso o kaya hindi ko siguro nakitang urgent. Kaya humaba siya ng humaba, ng humaba, ng humaba. Ngayon po, ang haba po. Maliban sa dahilang naiipit ang tiyan ko, kaya nahihirapan ako maggupit sa kuko sa paa. Nang maliban doon, at hindi naman kita eh. Nasa paa, lagi naman ako nakasapatos. Pero nakakahiya po pag nakita ninyo, parang mangangalmot. No? Parang alam niyo kuko ng monkey eating eagle. Ganon, kumakapit yan eh. Kumusta naman po? I'm sorry, no? Kumusta naman yung mga underwear ninyo? Sabi ko sa inyo, ate-atin lang eh. Maniniwala kasi mga boxer shorts ko, may butas na rin po. Hindi ako makabili ng bago kasi hindi naman nakikita. Ako lang naman nakakakita niyan eh, no? Kaya siguro 2 or 3 out of 10 kong boxer shorts ay may butas na rin po, no? Wala namang nakakakita. Panloob naman yan eh, no? Kahit yung mga undershirt ko po, may mga butas ang kilikili, okay lang yan. Why am I saying this? Kasi ang totoo po niyan, conscious tayo, of course, doon sa ating how we carry ourselves. How we dress up, how people see us. Kasi yun yung nakikita ng tao eh. Di po ba? But things that are too personal, hidden from the human eyes, hidden from the public eye, okay lang yan. Not urgent, not that important. Kung titingnan natin yung ebanghelyo, parang baliktad. Baliktad, no? Ang sinasabi ng Panginoon, bigyan natin ng halaga yung bagay na hindi nakikita ng madla. Bigyan natin ng iba yung diin o pagpapahalaga, pag-aaruga o pag-aalaga sa mga bagay na nasa kalooban natin. Sabi nga niya, kinumpara pa nga niya yung mga pariseyo sa mga puntod. I'm sure meron tayong mga puntod ng ating mga mahal sa buhay. Na po, na yung mga puntod, talagang pinapipinturahan yan pag malapit na November 1, o kaya pinapa-wax, o kaya pinapa-repaint yung mga names, mga fonts, gagawing ginto, something. Dahil yan ay panlabas eh. Pero ang sabi ng Panginoon, very much true, sa loob ng mga puntod na makikinis, bagong pintura at magaganda, ay hindi mo nakikita, may mga nabubulok. Marumi. At minsan pa nga, may amoy. Binibigyan ng pagtukoy ng Panginoon ang isang uri ng katauhan na mayroon. Na panlabas, mabait tayo, pero ang sabi nga ng Panginoon, sa loob, pakinggan niyo po ito punong-puno ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Pagpapaimbabaw at kasamaan sa kalooban. Well, ang punto ng Panginoon, if you are displaying good vibes, kapag may good vibes kayong pinapakita sa mga tao, okay yan eh. Okay pa sa Panginoon. If you are inspiring people, sa pagiging mabait mo, matulungin, okay yan if you are inspiring people. Pero ang higit na binibigyan ng pansin ng Panginoon,
yung kalooban natin. Yung hidden agenda, yung ngit-ngit natin, yung mga iniisip natin na masama tungkol sa iba, yung mga hindi nakikita, yung nagngangali tayo, yung sa loobin natin, nagmumura na tayo sa loob, pero nakangiti pa tayo, pero sa loob-loob mo, minumura mo na yung kaharap mo. Di po ba? Yun po bang pag wala nang nakakakita, tumutuloy-tuloy tayo sa red light, sa red traffic light. Pag wala nang nakakakita, tinatapon na natin yung basura natin sa harap ng kapitbahay o tinatapon natin yung basura natin sa labas ng bintana ng mga sasakyan. Pag walang nakakakita, kumukuha tayo ng hindi sa atin. Sa bandang huli, wala mang nakakita sa iyo, maganda man ang nakikita sa iyo ng mga tao, pero yung kalooban mo ang bigat-bigat. Yung hindi ka payapa sa sarili mo. Dahil alam mo, hindi pareho ng nakikita sa labas ang nakikita mo sa sarili mo. Ang gusto ng Panginoon, we are at peace. Can you imagine kung ikaw at peace sa sarili mo? Yung alam mo yung totoo sa sarili mo, tanggap mo yung sa sarili mo, can you imagine kung payapa ka sa kalooban mo? Yung joy na meron ka. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin eh. Yung sa kalooban natin, payapa tayo. Yung magaang sa kalooban, maluwag huminga.